Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Para pantay na pantay daw. O tayo na, tuwan-tuwa siya. Proud na proud siya sa pinaggagawa niya. Wala pang 6 months. 5 years. 6 months. Nasira agad. Putaragis ka, Vince Dizon. Walang hiya ka, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Salot ka. Parehas kayo ni Bongbong. Kaya pala, gustong gusto ka ni Bongbong, parehas kayong loko-loko. Parehas kayo sinto-sinto. Tangina, lagi ka pang may kasamang mga vlogger. Kasama mo pa lagi yung mga vlogger ni BBM. Buisit kayo. Tangina, ganito lang pala yung mga pinaggagawa ninyo sa pera ng taong bayan, tapos Inday Sarang hinahabol natin. Mga satanas. isang taon mula nang ayusin pero tagtad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi ay nabakbak dahil sa ulan. Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Para pantay na pantay daw. O tayo na, tuwan-tuwa siya. Proud na proud siya sa pinaggagawa niya. Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. EDSA, ang lakad mo dito, sideways eh. Sidewalk talaga kasi sideways yung lakad. Tanginang yabang, oh. Ay yabang mo, boss. Ay yabang, ah. O yan, oh, may mga vlogger na kasama si Ulol, oh. Oh. Nandito lang tayo dati. So may git doble na to. So bike dito, pedestrian dito, no? Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Pantay na pantay, ah. Alin ang pantay? Pantay na pantay yung hatian? Oo, sabi dito, oh. Pucha, nabakbak kagad eh. Alam nyo ba yung kalsada ng sa EDSA parang mukha ni Risa Ontiveros, lubak-lubak? Vince Dizon, sabi nila, oh, hindi ako nagsabi, ha. Sabi nung comment dito, sana sumama ka na daw dun sa baha, sa may ano. Sumama ka na daw. Kung hindi ka sumama sa baha, sumama ka na sa usadan dito sa sinementohan. Sana humiga ka na daw dyan nung ini-asfalto yan para masimentohan ka na. Walang hiya ka. Gas na to, ubusin lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tagtad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi ay nabakbak dahil sa ulan. Wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong mga nagdaang araw, Tamantakin mo, walang baha. Oh, ano yan? Rona Bikakas. Maraming salamat sa iyo. Mapupunta ka sa langit, ha? Wala daw masyadong baha. Ulan lang. Putya na bakbak. Ano? Putangin na Vince Dizon. Paano ka nakakatulog sa gabi? Saan kayo kumukuha ng kapal na mukha para magsinungaling sa taong bayan? Putang ina ninyo. Binobola talaga ninyo ang mga Pilipino. Akala ninyo lahat kasing tanga katulad ng mga angkan ninyo. Hindi lahat ng mga Pilipino tanga. Tsaka sabi ko nga sa inyo, Vince Dizon, wag na kasi masyadong mayabang. Magtrabaho na lang kasi kayo. Tangina ninyo, magpapa-interview kayo. Pinakamaganda yung nakukuha natin. Ganto, ganyan. Wala naman palang baha. Wala pang baha. Putsang ina, nabakbak na yung pinagdalalagay mo. Tumawag ka pa ng mga media para magpapogi ka dyan na yung inilalagay mo ay para pantay, ganito, ganyan, parang sa runway, ulul. Ina, para palang Lego lang yan eh. Parang Lego lang pala yan, mabilis masira pala yan, walang hiya kayo eh. nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Tangina, yan na yung 5 billion nyo. Ayan na yung 5 billion nyo mga bossing. Vince Dizon. Mura ka ng mura sa Davao. Hindi mo naman proyekto yung minumura mo. Pwede ka bang murahin namin dito, putang ina mo? Sa mga pinagagawa mo mga proyekto na ito na puro katarantaduhan? Ang ina, mas masahol pa sa substandard yan, boss. Yung ni-rehabilitate nyo na EDSA, mas matibay pa kaysa dun sa pag-rehabilitate nyo. Mantakin mo yung EDSA na yan, ang tagal na yan nandiyan. Pucha, hindi yan nasisira ng ganyan. Simula nung hinawakan ninyo, imbis na umayos, lalong sumira. Puta, pinaglihi ka talaga kay Bongbong Marcos eh. Maayos yung Pilipinas nung iniwanan ni Pangulo, pag hawak niya naging tae. Oh, yung EDSA ni-rehabilitate ninyo. Puchang inang yan, gumastos kay 5 bilyon.
Pucha, 6 na taon pa lang. Ano yan? Popondohan nyo na naman sa susunod na ano yan? Na budget yan? Yan ang sinasabi natin, nakakarma kayo dahil sa sobrang sama ng mga ugali ninyo eh. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga... Tangina, saan ka makakita? May LPG. Nakita nyo yun, yung nasa screen? Pucha, LPG. Ano yan, nagluluto kayo dyan? O, tinan natin, tinan nyo. Tinan nyo maigi. libong sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan Ayan. May LPG. High-tech yarn. Tangina, ano yung gas stove? Ano nyo yung nasa screen? May gasol. Putang ina ninyo, paano nyo sasabihin na high-tech yan? Pucha, minamano-mano yung gasol. Ano yung magluluto kayong pakbet, paksiw, ganon? Sinigang? Putang ina nyo, gusto nyo racket? Ha? Gusto nyo magkaroon tayo ng racket? Tangina, ginagamit nyo yung gasol sa kusina, yun yung ginagamit nyo sa EDSA. Kaya naman pala, wala nangyari dyan sa EDSA eh. Pucha, ginisan nyo lang yung mga ano dyan eh. Parang ginisan nyo lang yung mga espalto tapos nilagay nyo na dyan sa EDSA, mga walang hiya kayo eh. Labas mo yung kawali. Ilabas mo yung kawali, bilis. Igigisa na natin tong EDSA. Ilang kilo, boss? 2 kilo. Sakto rito sa may butas na to. Tangina. Ilabas mo yung sibuyas, bawang. Ayan, tangina. Isapal mo na yung espalto habang mainit pa. Pag lumamig yan, pucha, malambot yan. Yan ang problema natin. Tangina yan, gasol. Mas magaling pa yung gumawa nung gumawa nung bahay ng nanay ko sa Bulacan eh. Yung gumawa nung nanay ko sa Bulacan, pucha, yung butas ng bubong kasya isang buong tao eh. Vince Dizon, ano ba kasi niluluto nyo dyan sa EDSA? Klaruhin lang natin, liwanagin lang natin. Ano ba niluluto nyo kasi sa EDSA? Bakit meron kayong gasol dyan? namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Ano tangina nung mga gamit nila? Gamit pa ni Magellan yun eh. Ang tatanda na nung mga gamit nila. Tangina, saan ka makakita ang pinapatag nila simento? Gago talaga eh. Tangina, mga walang utak talaga eh. Eh syempre may butas, tatapalan mo lang ng espalto. Tangina niyan, syempre pagka umulan yan, hihigupin ng espalto yun, mababakbak yan. Anak ng tinapay. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito. Ayan o, putsang ina yung gasol. Yan yung nagpalubak dyan yung gasol na yan eh. Wala pala kayong gamit, gawa kayo ng gawa ng kalsada. Di saan lagyan nyo na ng kawayan yan. Para madaling palitan. Ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong Tangina, binubutane. Ano yan, aso? Di ba ganyan yung ginagamit ng mga tatay natin pag nagkatay sila ng aso tsaka ng mga kambing? Para masunog yung balat. Putang ina yan, yung apoy na yan, ang kayang sunugin yan, balat ng hayop. Ang takin mo simento, binubuga mo ng ganyang apoy, tapos itatapal mo, gulong ng truck tsaka sasakyan ng tatama dyan. Putang ina yan, malambot yan. Putang ina yan, bilyon-bilyon daw ang gamit nyo. Sabi dito sa comment, bilyon-bilyon ang gamit tapos gasol. Bilyon-bilyon ang pera tapos ang gamit bulok-bulok. Ano ba yan? Alang yan, iniita na ganun. Ano yan? Ano? Inihaw? Putang ina nyo. Ha? Ano yan? Nag-ihaw kay isda? Ganon? Nagpapabaga kayo ng uling? Ganyan ang ginagamit eh pag nagpapabaga ng uling. Tama. Oo, putsang inihaw na espalto daw yan, sabi ni transporter oh. Putsa, inihaw na espalto. Kaya naman pala mabilis mabulok yan eh. Pangtanga yung ginagawa nyo eh. salita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA. Eto matindi, Phase 1 pa lang yan. Ina yung Phase 1 si Rana, hindi pa nagagawa yung Phase 2. Saan ka pa? Hayop kayo, Vince Dizon. Putang ina nyo. Pumunta na kayo sa ibang bansa, putang ina nyo. Salot kayo sa Pilipinas. Kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso.
Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng traffic. Oh, di ba? Walang hiya ka, Vince Dizon, no? Eto pa. Puta naman, oh. Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Nagalit siya, oh. Nagmura na naman. Puro lang mura tong ulol na to, eh. Puta naman, oh. Puta naman, oh. Kabago-bago, oh. Nasira na, oh. Paano nangyari to? Eh, putang ina mo, ikaw ang nagyabang, eh. Kung sana, umpisa pa lang, sinabi mo na sa taong bayan, nilagyan natin to ng aspalto. Itong aspalto na to, mas matatag pa yung relasyon nyo ng asawa nyong babayero. Para at least ina-expect namin. Eh, ang yabang-yabang mo sa interview, Vince Dizon, eh. Makabagong teknolohiya. Piling-piling mga aspalto. Yung ginagamit sa mga karirahan, sa mga airport, putang ina, ito yon. 6 na taon ang itatagal nito. Tangina ka, napakasinungaling mo kasi, parehas kayo ni Bongbong, eh. Kaya ganyan nangyayari sa inyo, tapos ngayon magmumura-mura ka. Pa naman, oh. Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Kasi hindi ka marunong. Putang ina ka, hindi ka marunong, parehas kayo ng mga engineer mo dyan. Palagay ko hindi mga engineer yan. Baka mga tubero yan. Baka mga tiga-parlor yan. Makabagong teknolohiya, gasol, sabi ni ano. Sabi nung isang nag-comment to, yun daw ginawa nyo sa EDSA, parang adobo. Ang bilis na ubos. Ang bilis na ubos, parang adobo. Ang tatalino nyo talaga. Putangin na nyo mga banateros kayo, nakakainis kayo, hirap nyo kalaban. Depressed na section, sir. Putang ina talaga, oh. Putangin na talaga. Walang magagawa yung mura mo, Vince Dizon. Kasi minumura ka na rin namin, putangin na mo ka. Puro katarantaduan yung ginagawa nyo sa Pilipinas. Kayong dalawa ni Bongbong, mga walang hiya kayo. Ang ina nyo, gusto nyo pa ng South China Sea. Atin ang South China Sea, hindi nyo mapaganda EDSA. Gusto nyo awayin yung China, putang ina nyo, mga magnanakaw kayo rito lahat. Walang hiya kayo. Dapat na-anticipate natin to eh. Barado eh, oh. Ayan. Dapat na-anticipate natin to, gago. Ikaw ang happy. Dapat na-anticipate mo yan. Nagnakaw kayo, syempre, anticipate nyo, walang tibay na maaasahan yan. Hindi ko malabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi ko malabas, eh. Ito yung sinasabi ko, eh. Gumawa sila ng labasan ng tubig, putang ina niyan, mas mataas pa dun sa tubig. Saan ka naman? Para nakita nyo dun sa may La Union, nandito yung flood control, tapos yung kalsada nasa baba ng flood control. Putang ina, pag umapaw yung ilog, lunod yung kalsada. Putang ina, mga engineer ito, nagtapos yata ito sa pinakamababang paaralan ng engineering. Abnormal lahat, eh. Pulusyo to. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, yun, oh. Lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Tang ina ka, magpaliwanag ka ulit. Sabihin mo na yan ang technology talaga niyan. Yan talaga yung technology niyan. Oo. Yung technology talaga niyan, yung baha, maiiwan dito. Sige. Galingan mo magdahilan. Putragis ka. Nung nakaraan, may dahilan ka rin. Ngayon, may dahilan ka na naman. Tang ina ka, para kang nagre-recite sa eskwelahan. Mali-mali naman yung sagot mo, eh. Kasi tayong drainage dito, eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna. O, ba't di ka gumawa ng drainage kung di ka ba tanga? DPWH kayo, alam mo dapat yan, eh. Dapat pala may drainage yan, eh. Bakit nagbatong kayo ng asfalto, hindi kayo gumagawa ng drainage? Tang ina nyo. Ano yan? Dagdag na naman yan? Dagdag na naman yan? Hingi na naman kayo ng dagdag, panggawa, ilang bilyon na naman yan drainage. Tapos pag sumablay na naman, dapat merong ano dito, eh. May dagdag na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Puro kasi kayo papogi. Hindi na lang kasi kayo magsabi ng totoo, hindi ko kaya yung trabaho. Pag di kaya, umuwi na. Nagde-drain siya dito, pero wala, eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Oh, kasalanan ng barrier. Tangina si Boy Turo, eh. Department of Turo ka, eh. Puro ka turo, baka manuno ka dyan. Panay ang turo mo ganyan, baka lumobo yung betlog mo, may manuno ka, ha. May maturo kang itim na duwende dyan, lumobo yung betlog mo, ha. Turo ka ng turo, mura ka ng mura, wala ka naman nagagawang matino, eh. Tangina, Metro Manila na yan. Yan ang sinasabi ko, nakakarma na naman kayo. Panay ang silip nyo sa Davao, o ano. Panay ang batikos nyo sa Davao, o ano. Ano nangyayari ngayon sa mga probinsya ninyo? Sa mga lugar ninyo, ano nangyayari? Di sa Metro Manila, ano nangyayari? Asan yung mga dilawan? Oo, hindi ka sekretary, sekreturo. Galit na nga ako sa mga to, eh. Bakit hindi naman hanggang na-anticipate yun, eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, Ang ina niyan, hindi nangyari kasi tanga kami. Ganon. Huwag mo na isisi sa mga tao mo, ikaw ang head, eh.
Ang tanga namin, pasensya na, abonohan ko to. Hindi tayo kukuha sa pera ng taong bayan. Itong pagkakamali na to ay paabonohan ko sa mga kontraktor. Mag-aambag-ambag kami. Yung mga ninakaw namin, bawasan namin, ganun. Maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng pagano. Utangin na, may bago na naman siyang idea. Utangin na, may idea siya. I-slope na daw niya yung EDSA. Gago, di lalo nang hindi nakadaan yung ano dyan. Yung mga sasakyan dyan. Putsang ina, i-slope daw niya. Tarantado ka. Yung EDSA, kailangan patag yan. Utang ina niyan, i-slope daw niya yung EDSA. Sinong dadaan dyan? Si Spider-Man. Tanginan niyan. Nagpagawa nga ako suspension ng sasakyan ko eh. Putsang ina, parang saglit lang, nasira na dahil lubak-lubak dyan sa EDSA na yan eh. Walang hiya kayo, kailangan daw i-slope. Ang dami niyang alam. Ito puta bobo to, hindi ma-engineer kasi to. Sinabi na yun ni Amy Marcos. Oo, sabi ni Amy Marcos, mga bossing, engineer ka ba? Hindi ka naman engineer. Bakit nasa DPWH ka? O kita mo gusto niya mangyari. Lalagyan daw niya ng slope. O pakinggan niyo yung sasabihin niya rito. Maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pag Slope pa ganun. Tangina, patabingi na yung EDSA. Pucha, pag ganun na parang NASCAR. Tangina mo, Vince Dizon. Gago. Gagawin mong slope yan, putang ina niyan, dito maob yung mga sasakyan dyan, ang traffic dyan, tas nakaganong kayo, isipin mo yan, gagawin mo slope yung EDSA pag ganyan. Patagilid para kayo nasa NASCAR. Alam mo yung NASCAR, yung paikot-ikot na ganon, yung karerahan, nakaganon yun, nakatabingi yun. Tangina yan, kasi paikot yun, para hindi ka lumipad. Mantakin mo, gagawin mo slope yung EDSA na aganyan, tangina ang traffic sa EDSA, edi, putya, tabingi na yung katawan mo pag uwi mo sa bahay. 4 na oras ka sa EDSA naka-traffic, ganyan yung kalsada, naka-slope daw. Tangina niyan, o di ito, hawak mo yung manibela, nakaganong ka, o. Traffic, nakaganyan ka, maghapon, 4 na oras, tangina, makukuba ka. Magkaka-scoliosis ka, tarantado talaga to eh. Bobo talaga eh. Para si Lightning McQueen kotse, hindi pa, nakaganyan yung ano, yung kalsada, tapos nandiyan yung kotse mo, traffic, tangina, nakaganong ka. Pag uwi mo, kamukha mo na si Persis Endenya niyan. Ang iwi na yung mukha mong ganun. Utang inan tong mga taga DPWH na to, mga mongoloid talaga eh. Tabingi yung utak nyo, wag nyo na itabingi yung EDSA, gago. Pahirapan nyo pa yung tao. Abnormal kayo, wag kayo kasi magnakaw. Pati yung EDSA ngiwi na, tabingi na. Utang inan yan. I-slope doon yung EDSA pa ganun. Ano yan, bundok? Ayun si Vince D. Si Vince Dizon, kung ano-ano na naiisip, peste talaga eh. Ayun na, parehas na kayo ni Bongbong. Si Bongbong nakaisip naman, rocket. Tapos eto naman, yung EDSA gagawing slope. Oo, kinginan nyo. Abnormal talaga ang mga putaragis. kaya medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost. Ayusin na daw ng permanente. Tangina nyo. Pag inayos nyo yan, ginamitan nyo lang ng gasol, walang mangyayari dan. Mga loko-loko. The government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Palakpakan. Palakpakan natin si Vince Dizon sa kanyang napakalupit. Sa kanyang napakalupit na sa kanyang napakalupit na idea. Putang ina niyan. Gagawin daw niyang slope, mga bossing, yung